manage your income lang. 50% is to your expense, 30% to your ipon, and 20% dun sa mga luho mo if ever. Si Aldrin naman mag-iipon daw para sa kanyang dream motorcycle at para magkaroon ng emergency funds. May nakita po ako siyang ipon challenge dun sa TikTok. So, binili ko po yung isang notebook po siya. So, tapos bala ko po magulog dun 1K kada cut-off po. 6 digits naman ang ipon goal ni Angelo, kaya plano raw niyang humanap ng extra mapagkakakitaan. Alam na rin niya kung saan ilalagay ang iniipon. Digital banks na ngayon para mag-earn ng mas mataas na interest. Ayon sa isang financial literacy advocate, mahalagang magkaroon ng financial plan at goal. Makakatulong daw ito sa hinaharap at para iwas financial stress na rin. Kung alam mo kung ano ang gusto mong maging, yung mga dapat mong gawin at dapat mong makuha, mas malinaw sa'yo. At para simulan ito, maging specific kung magkano ang target ng savings o investment. Para di matulog ang pera, mainam daw na mag-invest sa mga lehitimong e-wallet o mobile wallet at financial institutions. Automate your saving and or your investing. Kasi saving is not enough. Kailangan palaguin mo yung iniipon mo. Pwede na nga yung sinasabi ko, pagpasok ng pera, automatic ililipat doon sa pag-iipunan mo at pag-iinvestahan mo. Magkaroon ng accountability partner para matrack at bantayan ang iyong progress. Kung kaya, magbukas ng 3 bank accounts na magiging salary account kung may trabaho, savings account at spending account kung saan ilalagay ang mga pambayad ng bills. Sa mas maraming pagkakataon na hindi mo hawak yung pera, mas malaki ang tsansa na hindi ka mag-impulsive buying. Von Aquino nagbabalita para sa GMA